Respond natin, no? Sir, base muna tayo sa blatter, sir. Okay, as a brief background, and at about 11 p.m., bali kagabi, naka-receive po tayo ng tawag from barangay captain of Barangay Daasor, informing us na may stabbing incident dun sa area niya. And immediately thereafter, our elements of the station proceeded to the area, and nung pagkadating nila, nakita na nila yung body ng victim. And yun nga sir, it was observed na may maraming multiple stab wounds. Ang suspect naman natin is, yes sir, sa initial investigation, habang tulog yung victim natin, yung suspect, siya sa bahay, pumasok yung suspect natin sa bahay ng victim. And he was under the influence of intoxicating liquor. Yun sir, habang tulog yung victim, sinaksak niya, but yung victim natin naka-gain ng consciousness, so naka-retaliate, naka-inflict siya ng injury sa suspect natin. And after nun, yung suspect natin tumakas, but definitely nag-surrender naman siya kay Kapitan. So, si Kapitan sir, siya din yung sinamahan niya yung suspect sa provincial hospital. Sa ngayon, waiting for surgery sila sa kamay niya. And yung sa victim sir is nasa na sir, Serenity Funeral Homes sa New Washington. May latest sir kung ilang talagang tama ng biktima. Yes sir, ngayon pa lang kasi sir pupuntahan ng doktor natin, so wala pa kaming official report kung ilan yung tama. Na-establish na sir yung motibo ng krimen, by the way? Yes po sir, actually sir, may personal grudge yung victim tsaka suspect, but accordingly kasi sir, actually magkaibigan sila sir. Anak din. Hindi naman, ang sabi sa barangay sir, hindi naman sila related, but itong victim kasi natin sir is once na paralyzed. Actually, si suspect pa yung nag-alaga sa kanya. So... yung bahay nila is, 30 meters lang yung pagitan. So, magkapit-bahay sila. Nasabi sir ng suspect kung ano talaga yung pinaka-rason na bakit nagawa niya ito? Yes sir, medyo malalim kasi yung, personal grudge talaga nila sir. Medyo related sa family. May mga sir, may mga previous record na din po ba sila na nagpang-abot din? Yes sir, actually sir, nung nandito yung taga-barangay kanina is wala talaga silang record. Yun nga, yung taga-barangay mismo yung nagsabi na magkaibigan yan sila. At yung suspect mismo yung nag-alaga ng victim nung time na na-paralyze siya in relation sa sakit niya. How about their family sir, especially sa victim? Andyan po ba? Bakit po yung suspect nag-aalaga? Yung victim kasi natin is andyan naman din yung family sir, but yun nga sir, magkabarkada, magkasama lang sa trabaho. Yung farmer kasi sila sir, so nagbulig-bulig lang siya ba? Kumbaga, hindi naman siya talaga yung solely lang na nag-alaga, but tinutulungan niya yung pamilya din ng victim that time. Pinasok talaga sir literally. May sa tingin niyo sa investigation niyo intentionally talaga na hinintay pa ng suspect na matulog yung victim or what? Yes sir, Tumawag kasi pa? according sa mga witness sir is yung suspect natin is it was observed na lasing na siya sir, nakainom na siya before pa sa inuman. Before pa pumunta. Yes sir. Tapos yun sir, umuwi siya doon sa bahay niya, and yun nga sir, sabi ko kanina. Kinalan yung biktima. Yun sir, malapit lang kasi yung bahay nila. Kasi open lang yung mga tinutulugan ng biktima. 30 meters lang sir away yung bahay nilang dalawa. So sa mga ganitong incident sir, kasi pag daw intention talaga, anong kaso na ipapayan natin? Actually sir, pwede siyang mahulog sa murder kasi may evident premeditation. Mabibigat na kaso yan. Yes, sir. Hindi din na-downgrade ng piskalya. Yes, depende naman sir sa fiscal's office kung may makita silang mitigating circumstances. Depende na yun sa nila sir, sa pag-weigh in ng mga circumstances. Mahabol ngayon sir yung kaso. Yes sir, i-inquest naman natin yan sir. May sir, may na sa pamilya na porsigido sila magpahid ng kaso? Yes po sir. Nanay yun yan. Yes po sir. Sir, may ebidensya na dala si Kapitan Arnold Tejada
Na-interrupt sir yung patay mong gamit niya. Unfortunately, sir, according sa investigators, wala. Dala Dala na ngayon lang, sir. yan. Kanina kasi, sir, wala pa, sir. Sir, saan yung sugat pa na ang suspect? Sa kamay, ma'am. Sa kamay lang. Yes, ma'am. But for surgery, according sa investigator natin, ma'am. Ano yun sir, naagaw pa ng victim or ano? Hindi na ma-establish, sir, yung kung naagaw ba kasi yung victim kasi natin is farmer din. So may mga gamit din niya sa itak. Possibly, sir, naagaw, possibly din na nakagamit siya ng sarili niya. Medyo pagdating kasi natin sa area, kung nakita natin sa picture, magulo na yung so may commotion talaga na nangyari. May retaliation na Lumaban ng biktima. nakalaban yung biktima, sir. Gamit yung itak. Hindi natin masabi, sir, kung ano yung Itak yung gamit niya. na nagamit niya mismo. Sir, pero yung family ng victim, wala ba siyang narinig? Wala ba silang narinig, sir, makabunta during that time? Ito kasi nangyari, ma'am, medyo gabi na. According naman, ma'am, is wala, ma'am. Kumbaga, si victim is parang siya lang yung wala that time yung ibang relative niya. Sir, may mga nagko-comment sa post sa social media parang sinisisi si Kap na bakit hindi dito diniretso. May liability ba si Kap or nakatulong pa kaya? Kasi may wounded ng biktima Oh. Ay, yung suspect Yes, sir. Wala naman, sir, kasi siyempre, sir, unahin natin yung first aid, yung sugat, yung kapakanan ng tao, kahit sabihin nating suspect siya. Presumed innocent pa naman siya. Yun. Kahit sabihin nating Siya na ang umawit. kahit sabihin nating umamin siya, presumed innocent pa rin yan. And pagdating naman doon, sir, sa hospital, tinawagan naman tayo ni Cap. Yun. Actually, sir, na-effect naman yung arrest. So under hospital arrest yung suspect natin. Oo, okay. Atin pa daw na tumakas kagabi dahil under the influence of liquor pa rin yung Yan nga, sir. suspect na. Kumbaga, yan nga, sir, yun yung mahirap pag under the influence of liquor tayo. Medyo baka hindi pa tayo wala pa tayo sa matinong isipan. So, pwede natin gamitin hospital arrest ngayon yung suspect. Yes, sir, actually naka-hospital arrest dun sa provincial May hospital. police na bantay. Yes, sir, may bantay tayo, sir. Oo, Sir, sir, pag na-spot pa yung victim natin. Yes, ma'am. Pag- Na-establish natin, sir, yung motive, sir, medyo nalito. Ayos, ma'am. Na-establish natin yung motive. Actually, ma'am, personal grudge po. Yung established na motive namin po. Yung findings po natin sa investigation. May discussion before na nangyari ang incident, sir. Between sa Ah, dalawa. wala, ma'am, kasi si victim is tulog sa bahay niya. Si suspect naman is galing sa inuman and umuwi sa bahay niya at doon pagkatapos siyang umuwi sa bahay niya, nagpunta sa bahay ng victim. Ang bahay ng suspect at ng victim, mga 30 meters lang po. Magkapit bahay po sila. Sige. Considered na-solve ngayon, sir, yung kaso na yan? Yes, After pa hindi din na-file ang kaso? Actually po, for filing naman po, actually inquest, arrested Considered siya naman. na So, solve. masasolve po siya. Salamat. Sir, siguro mensahe na lang po sa mga bangagin po natin. Yes po. Hinihikayat po ko po yung mga ng mga listeners natin, yung mga taga-Banga na i-prevent talaga natin yung ganitong sitwasyon. Hindi naman po bawal mag-inom lalo na at may birthday celebration, no? Ano naman natin yan, yung mga tradisyon, but hangga't maaari, huwag tayong gumawa ng pagsisisihan natin balang araw. Yun yung sabi ko din sa previous interview. Kung may alitan man, may personal grudge, pwede naman nating pag-usapan yan sa maayos na meeting or magpagitna tayo kay barangay kapitan kung hindi talaga natin i-resolve. But definitely, huwag talaga tayo mag-resolve sa ganyan na patayan kasi hindi yan magiging tama kahit ano pang justification natin. Sige, sir. Maraming salamat, sir. Si Police Major Ronald Cesar Matasimano, Officer in Charge Banga APS. Incident kami sa may dahas, Sir Banga.